Thank you so much sa napaka-pogi na, na host natin. And syempre, good morning everyone! Good morning! And syempre, thank you so much first, bago po ako magsalita, thank you so much sa president po natin dito sa sa community natin, lalong-lalo na kay Mentor Brian Bibi. Thank you so much. And ayan, batiin mo muna yung katabi mo ng good morning. Good morning! Okay, sige. Magsimula na po tayo. Pakilala po ninyo. And ayan. By the way, I'm Ricky Espada. And yung background ko before, the Mr. Dream Boy. Yan na! Lopet Background ko, former shift manager sa Pizza. And all-time player ng Empire Alliance Community. 6-digit earner, silver executive pride, and frontliner 100K na private height. And ano ba yung background ko before? Grabe oh! Yung background ko before, dati po akong empleyado. 2 years grad lang po ako sa college. Okay? HRM yung course. And after ko mag-graduate, dahil sa ako lang sa financial, ginol ko talaga na makapagtrabaho agad. Diba? Ginol ko talaga makapagtrabaho, and good news, natanggap ako sa isang resort doon sa Iloilo, sa Haniway. Natanggap po ako as a waiter. And dyan po nagsimula yung journey ko bilang empleyado. At dyan din nagsimula yung realization ko sa buhay kung paano ko naintindihan yung buhay ng pagiging empleyado. Sino ba yung empleyado dito? Ayan, magtas na. Ayan, I know na makarelate ka sa kwento ko. Okay, and to cut the long story short, dahil sabi ko meron akong malaking pangarap sa sarili ko, okay? Hindi ako umabot lang po ako ng almost 1 year. Okay, almost 1 year kasi sabi ko sa sarili ko na meron pa akong ipapalabas ng nagaling. Kaya lumuwas po ako ng Iloilo City para maghanap ng bagong trabaho, and good news, nag-apply po ako sa isang restaurant, tinatawag na Pizza Hut, at natanggap naman po ako dyan as natanggap po ako as a service crew. Nagsimula din po ako as a service crew. Hindi po ako matalino. Masipag lang po ako at madiskarte. Yan po yung buhay. Yan po yung buhay talaga ng isang typical na empleyado, tama? Di ba? Yes! Masipag ka. Di ba? Masipag ka sa trabaho mo. Pabibiyaan ka talaga ng maganda din na trabaho. Pero, yun nga, kapag empleyado ka, kahit anong sipag mo, ganun at ganun pa rin yung sahod, tama? Ganun at ganun pa rin yung sahod, kasi kahit anong sipag mo, walang pagbabago. Doon pa rin tayo sa minimum. Okay? Yes. Kaya sinipagan ko, syempre ginawa ko na yung lahat ng sipag, early sa pagpasok sa trabaho, minsan late din sa pag-uwi, kaya dahil sa sipag na yun, na-promote po tayo sa manager. Diba? Maganda yung background, maganda yung pangalan tawagin na manager, pero in reality, sa buhay, yung sinasahod na tinatawag na sahod sa pagiging manager. Di ba? Di ko na natawag din? Malit. Malit. Tama, malit po. Di ba? Malaking kakahiyan. Tama ka nila. Di ba? And kung meron kayong kakilala na manager, subukan yung tanungin kung magkano ba yung kinikita. Kaya actually pinangarap ko din na hindi ko pinangarap yung pagiging manager. Magkaroon na ako ng magandang trabaho para makatulong sa parents ko, okay na ako. Pero yun nga, dahil sa sipag natin, na-promote ako as manager. At doon ko na-realize yung tawag na buhay. Diba? Tawag na kung paano ka maging mag-asenso or maging maganda yung buhay mo. And to cut the long story short, yan po yung background, di ba? Dumating sa point na sabi ko, sa loob ng 9 years na pagiging empleyado, walang nangyari sa akin.
Okay? Wala nangyari sa akin kasi kahit piso wala po akong naipon. Dahil isa po akong breadwinner sa family namin, kaya dumating sa point na kumuha ko ng passport para mag-apply ng abroad. Okay? Pero dalawang option yung hiniling ko sa taas. Sino ba nagpe-pray dito? Boy! Alam ko nagpe-pray ka na sana Lord meron akong makitang magandang opportunity. Dumating din ako sa point na yan. Sabi ko kung meron akong chance na mag-abroad, i-grab ko. Kung meron naman akong chance na makita ng magandang opportunity dito sa Pilipinas, di ba? I-grab ko. And grateful dahil merong taong nagpakilala sa akin. Okay? And syempre next natin, ito po yung deepest why. Kung bakit po ako masipag. Siyam po kami magkakapatid. Pang-anim po ako. Okay, yung trabaho lang po ng parents ko. Yung nanay ko nagtitinda ng kakanin. And yung tatay ko naman, dispatcher. Sino ba nakaalam ng dispatcher? Yung nagpapasakay ng pasahero sa jeep. Dispatcher tawag doon. Ano ba tawag? Anong Tagalog doon? Dispatcher din ba? Yan po yung trabaho ng tatay ko. Tanongin niyo ako paano kami nabuhay. Siyang kami magkakapatid, paano kami nabuhay. Tama? Kaya doon ko naranasan, bata pa lang ako, yung tawag na hirap sa buhay. Di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, once na magkaroon ako ng magandang trabaho, yung unang-unang tutulungan ko talaga yung parents ko. Kaya sa loob ng 9 years na pagiging empleyado, wala po akong ipon. Bakit? Kasi inuna ko yung parents ko. Nagpatayo po ako ng bahay nila. Di ba? Pinatayuan sila ng bahay. Yes. Kaya doon ko po doon ko po na-realize sa loob ng 9 years, mamaya pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa pagpatayo ng bahay na yon. And kung sino po yung kung paano po ako nagsimula dito sa community natin dahil po sa tao na yan. Boy! Yan, uniform ako ah. Yung sabi ko kanina, di ba? Ayun, nagpipray, alam ko nagpipray. And ako nagpray din na sana meron akong makitang magandang opportunity. Dumating sa point na merong nag-message. Sino ba na-message dito sa cellphone lang? Sa messenger? Ayan, kakilala o hindi? Hindi. Sa akin naman kakilala. And kapamilya ko pa kasi second cousin ko po si Mentor Mary Grace. Pero yung kwento po namin dalawa, hindi po kami batid, hindi mo naman kami magkawin, hindi lang kami close. Okay? Dumating sa point na nag-message sa akin, paano ko nakilala, dumating sa point na message niya ako ng kamusta. Yun yung first conversation ng pandemic. Yun yung first conversation namin dalawa na kinamusta. Ikaw, kung kamusta rin ka ng pamilya mo, ano kaya yung mapifeel mo? Ano kaya yung maiisip mo? Unang-unang message sa'yo ng pamilya mo. Sa akin, alam niyo kung bakit? Nakinabahan ako, mangungutang. Yun. Kinabahan ako dahil akala ko mangutang siya. Siyempre, hindi ko po dininay yung message niya. Nireplyan ko kasi nag-ready din ako sa sarili ko, sabi ko, once na sabihin niya mangutang, unahan ko na siya. Sabihin ko yung totoo na wala naman ako talagang pera. Bakit pa ako mayabang na totoo naman na walang pera? Di ba? And thankful ako kasi nung nireplyan ko, inopen agad yung magandang opportunity na sa harapan nyo right now. And ayan, in-explain sa akin, pinag-explain sa akin. And that time, nung nagsimula po ako dito, wala po akong pera. Pero meron akong lakas ng loob. Kung ikaw, di ba, meron ka malaking pangarap at nakita mo yung opportunity na to na pwede mabago yung buhay mo, why not? Pag-desisyon ka sa sarili mo kasi minsan lang darating yung magandang opportunity na to sa buhay natin. Kaya ginawan ko ng paraan kahit wala akong pera. Anong paraan ginawa ko? Siyempre, empleyado pwede mag-sangla. Tama? Sino ba nagsangla dito? Ayun, si tita. Yun din sa likod. Ako din. Sino nang utang? Oo. Ayan, nang utang. Anong utang? Sa akin, yung dalawa na yon wala nangyari kasi pandemic that time. Sino yung magpapasangla sa akin? Sino yung magpapautang sa akin? Tama? Yung last option na ginawa ko na lang, nag-loan ako. Nag-loan ako sa aking SSS. And good news, after 1 week na approve, dumating yung pera at nakapagsimula po ako dito sa negosyo natin. And tinuro sa akin, di ba? Aralin mo lang yung negosyo kasi hindi mo naman kailangan na maging magaling dito. Tama? Hindi mo kailangan na maging magaling. Kailangan mo lang na marunong ka magsunod, marunong ka makinig sa taong nag-invite or nagdala sa iyo dito. Kasi yan yung magiging
sikreto kung paano mo makukuha yung pangarap mo sa buhay. Okay, and ayan, ginawa ko, inaral ko yung negosyo. Ginawa ko po siya part-time habang nagtatrabaho po ako sa Pizza Hut. And dumating sa point na lumipas yung 8 buwan, doon ko po nakita na malaki na po yung kinikita ko compare sa pagiging manager. Kaya nag-decide po ako na gawing full-time yung business. Ginawa ko po full-time yung business. And, ito po yung bahay na sabi ko sa iyo kanina, sa inyo kanina, di ba? Ito po yung bahay sa loob na 9 years, bubong lang at saka half na halublak yung natapos. Kaya doon po ako napaisip talaga kung tama pa ba yung ginagawa ko o tama pa ba yung ginagawa kong na trabaho na sabi ko, paano ko mababago yung buhay ko at saka yung buhay ng pamilya ko. Kaya doon dumating sa point na nag-decide ako and ginawa ko yung negosyo, tinrabaho ko sa loob ng 1 taon, di ba? Ito po, napalibutan. Dahil po yan sa opportunity na ginagawa natin. And actually sa bahay na, unti-unti lang na inayos yung bahay. And grateful ako dahil nakilala ko yung opportunity na to. Grateful ako sa tao na nag-share sa akin. And then magpasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo dito o nagdala sa'yo dito sa negosyo natin. Okay? And syempre, achievement, ito po yung nakuha natin. Dahil sa ginawa ko lang, sinipagan ko lang, inaral ko yung negosyo, di ba? Na-awardan po tayo dito as a Silver Executive Prime ng company natin. And na-awardan din tayo ng 100K na project hire sa Frontier. Sino to? Kasama ko si Mentor Jason dito eh. Sir Jason? Oo. And ayan, na-awardan din tayo doon sa Iloilo kasi doon tayo nag-base go dati. Na-awardan ako ilang beses din sa top package producer ng company natin. Okay? And syempre next, and ito po yung latest. In terms of income, actually marami na po tayong na-income dito. Ito lang ipapakita ko sa inyo yung latest na income ko nung last month. Diba? Naging cash po tayo ng 23,000 and then pagkasunod ng araw, 10,000 naman and then next day, 15,000. Ganyan kaganda yung online opportunity na nakita po ninyo right now. Okay? And yung dati na manager sa Pizza Hut kumikita ng 15 days, sa loob ng 15 days, sa loob na lang ng isang bag, kumikita po ako doon ng 18 to 19,000. Pero, because of online or opportunity na meron tayo, kinita ko lang po sa loob ng isang araw, one day income, 25,600. Ano ang pipiliin niyo? Empleyado or negosyo? Negosyo! Kasi wala akong nakita na naging successful na tao sa pagiging empleyado. Tama? Dahil gusto mo maging successful sa pagiging negosyo, pero alamin mo muna kung anong klaseng negosyo yung pwede makapagbago ng buhay mo. Kung nakita mo to, yung opportunity na to, grab mo. Dahil nandito yung mga tao, yung tao na yan, yung nag-invite sa'yo, yan yung magiging tulay or yan yung magiging mag-guide sa'yo para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Okay? And syempre, ayan, experience mo tayo 20 days. Income 38,600. And syempre, ayan, mga rewards, di ba? Mga rewards yung na-achieve natin. Hindi ka lang kumikita, hindi meron ka pang rewards. Ang kagadaan dito, libre. Di ba? Binibigay po yan ng mga mentors natin. Once na masipag ka, ayan na bigyan po tayo ng 10,000 dyan dahil masipag po tayo. Nung dati sa pag-empleyado, kahit anong sipag ko, ganun pa rin yung sahod. Di ba? Pero dito sa opportunity na to, kahit sisipagan, di ba? Kahit sisipagan natin, di ba? Kahit kumikita ka, meron pang awards na binibigay yung tao, yung mga mentors natin. Okay? And ayan, experience din natin yung mga travels, di ba? Lifestyle. And dito ko na-experience na sa loob ng 9 years, hindi po ako nakapagbili ng sapatos. Dahil nga, ubos palagi sa kapapadala sa pamilya. Pero dito, binigyan lang po tayo ng mentors natin, di ba? Okay, and next. And ito po yung na-excite ako. Di ba? Na-excite po ako sa taon ng 2025 dahil yung MC or yung Millionaire Circle, malapit ko na po makuha. Nilagyan ko po ng date. Ano to? September 20, 2025. Ayan. Nilagyan ko talaga kasi alam ko by September, mahit ko na po yung Millionaire Circle dito sa dito pa rin ako
isa ay kinikilig. Di ba? Iba yung kilig na naihi ka, ha? Or kinikilig sa crush mo. Kinikilig ako dito dahil ito yung pinakauna-una. Actually, wala din akong hilig dati sa mga sasakyan. Because of this opportunity, binigyan tayo ng pangarap, di ba? Open mind mo sa mga pangarap na gusto mo pamutin sa buhay. And dito ako na-excite sa Nesa Terra, Colored. Ayan. Excited ako sa first time ko na nakalabas. And syempre, ito yung community. Wow! Alam niyo ba, kahit hindi kami magkadugo, magkapatid, o magkapatid o magkapamilya, pero dito sama-sama tayo dito sa community na to, nagtutulungan kahit bago ka, di ba? Kung bago ka, alam mo na meron kang patutunguhan kapag sumabay ka dito sa community natin. Okay? And syempre, may namatay. Ayan. Ayan. Palapakan mo na. And next, ayan. And ito pa yung pinaka-importante sa lahat dito sa klase ng negosyo na to. Dahil kailangan po natin ng mentors, yung tao na mag-guide at magtuturo sa iyo para makuha mo yung pangarap. And nung doon ako sa Iloilo, puro babae yung mga mentors ko doon. Ayan, Mentor Angela, ayan, Mentor Merlin, Mentor Mary Chris, ayan, pagkakas si Mentor Mary Chris, and then Mentor Christine. Ito yung mga mentors na nag-guide sa akin doon sa Iloilo. Kita ako sa Manila, iba yung level, di ba? Dahil isa nasa president natin dito sa community, si Mentor si ayan, si Mentor Joseph. Iba, energy, iba yung matutunan mo sa mga taong very successful na dito sa negosyo. Kaya kailangan mo dumikit sa mga tao na yan kasi sila yung magiging pundasyon or sila yung magtuturo sa iyo para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. And syempre last, meron akong iiwan, hustle in the direction of your dreams. Okay? Dito, di ba? Dito sa negosyo na to, kung gusto mo makuha yung pangarap mo sa buhay, kailangan mo sipagan. Di ba? Sipagan mo lang, huwag mong damdamin yung hirap, kung ano yung naranasan mo kasi mas mahirap pa yung pagiging empleyado or isa kang OFW, mas mahirap pa kasi ilang taon ka na sa kakatrabaho dyan sa abroad, wala pa rin nangyari. Diba? Kung nakita ko nandito ka na sa opportunity na to, sipagan mo lang. Okay? Ibigay mo yung best mo kasi darating yung time, yung blessings, di ba? Yung ibibigay sa iyo. And ito yung meron akong tanong sa inyo. Alin yung pipiliin mo? Di ba? Nahihirapan ka, pero habang buhay, mahirap ka pa rin. Or nahihirapan ka, pero unting-unti mo, nakukuha yung pangarap mo. Alin yung piliin nyo sa dalawa na yun? And ayan, thank you so much. Nabalik ko na po sa host natin.